18 years old, pero wala siyang lisensya Wala po. bilang security Wala guard. po. Ano ang nangyari doon sa duty? Tinawagan na lang po kami na nabaril na po yung kapatid Na namin. nabaril. Opo. At- At nung katrabaho din po niya yung tumawag sa amin. Sir, ano po ba ang pwede nating gawin dito? Kasi yung Madaron Security Agency mukhang dapat imbestigahan kasi pinag-duty ang isang 18 anyos, walang lisensya. Tapos ayun na nga, may insidente, walang tulong na binigay dun sa mga kaanak. Pinatawag na namin yung security agency nung at the same time yung kanilang operations manager po pinatawag natin dito. So napag-alaman nga po sa amin is yung both security guards ay wala silang security guard SP, which is supposedly hindi muna sila pinostig ng kanilang security agency kasi violation po yun. Bukod dun sa ipapatawag, ano po ang liability ng Madaron Security Agency? Nakikita na po natin yung violations dito, yung pag-posting po nila ng security personnel na walang license to exercise security profession. At titingnan pa rin po natin yung status ng application nila ng CASA, yung Certificate of Authority for Security Agencies. Okay, Nino, nag-message po tayo sa opisina po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo Yes. for burial assistance. Willing po sila. Okay. So, kasi Nakaburol pa nakaburol po siya. Ay, ang gusto po sana namin is mapalibing na po siya. Oo. Kasi po para maasikaso na rin po namin yung case. Okay. Oo. So, ang wanted sa radyo at ang tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay nasa likod ninyo. Tututukan natin sa SOSYA yung pag-imbestiga. Pinaparating din po ni Sir Rafi na siya po ay nakikiramay sa pagkawala po nitong ni Elmer na isang security guard. Opo. Ano po yung nangyari nitong January 15 at paano po nakarating sa pamilya na ito pa lang si Elmer is na baril po ng kanyang kasamahan sa trabaho? Kauwi ko lang po, galing po dun sa kapatid ko. Chinat po ako ng kapatid ko na yung kapatid ko daw po is nabaril. Yung nag-chat po is yung katrabaho din ng kapatid ko. So, yung unang pong pagkakasabi talaga sa amin is, the please lang. So, hindi pa po kami nagpanik. Tapos, nung lumaon, sabi nila, kailangan na daw ilipat sa ibang ospital yung kapatid ko kasi nga daw, delikado na yung lagay niya. So, sabi namin, pupunta kami dun sa ospital na pinagdalhan nila. Sa Kabuyaw po yun. Di pumunta po kami agad-agad dyan sa barangay para po sumahan ng ambulance papunta dun sa ospital. Pagkarating po namin ng ospital po, wala na po yung kapatid namin. Sa medical report, saan po tumama yung baril and ano po yung immediate na dahilan ng pagkakamatay po ni Sir Elmer? Head gunshot po. Sa gitnang-gitna po kasi yung tama nun. Yun po yung initial na ano nila sa pagkaka-autopsy po. Ano po yung naging initial reaction nyo yung, nung nalaman nyo naman na ganito po yung sinapit ni Sir Elmer? Ma'am, nung mga panahon na yon, kasama po ako nila pumunta sa ospital. Ngayon, doon ko lang na yung anak namin na ganun pala ang nangyari. Siyempre, ang ko naman, ba't ka ako ganun? Yun ang sinabi ko doon sa OIC. Ang naman ng OIC, hindi daw nila alam paano nangyari. Dahil daw yung mga bala daw ng baril, itanabi daw. Ma'am Lucy Viminda, kayo po nung nalaman nyo po na binawian kaagad ng buhay sa napakaikling panahon nitong si Sir Elmer, ano po yung una nyong naging reaction? Siyempre po, hindi ko po matanggap. Hindi ko po talaga matanggap. Nakausap ko pa yan nung linggo bago malaman ko wala na. Hindi kasi nila akong sinama dun Hindi ako binasama doon. Baka daw kung ano mangyari sa akin. Malamang mayroon pa po siyang mas malaking pangarap. Nagpupulis po, kaya umextra siya ng ibang papasukan ng trabaho. Gusto daw niya mag-seaman. Wala po Gusto niya Inaabot na po siya sa magpulis. ganyang sitwasyon. Nakausap nyo ba itong Madaron Security Agency? Meron po kami niyan, ma'am, meron po kami niyang dalawang beses po sila nagpunta. Inaalok po nila kami ng bayad na halagang 40. Sabi ko po, ang naging sagot ko po, hindi naman po galunggong yan na bilasa.
Katapos ang sabi sa amin, hanggang 50 daw, sagad na daw yun. Kung di raw namin tatanggapin, kukuha daw na lang sila ng abogado, yung bibigyan na lang bayad sa buhay ng anak namin. Magreklamo daw kami sa mas mataas. Sabi, mag-aabogado na lang daw sila. 2 beses po niya kami, ng Madaron, 2 beses po kami hinamon. Ma'am, itong suspect naman na nakabarel, nakausap niyo din po ba siya? Napaliwanag ba niya kung ano po yung nangyari? Sabi ma'am, di daw sinasadya eh. Kasi sabi, naglalaro daw sila ng utol ko. Siyempre sa amin, pamilya kami, hindi kami naniniwala na ganun ma'am. Kasi baril yun eh, paglalaroan ba yun? 24 na siya, yung kapatid ko, 18 pa lang. Kaya di kami naniniwala na ganun lang yung mangyayari doon. Siya po ba ay pinayagan na mag-duty kahit siya po ba ay lisensyado? Siya po ba ay may permit na magdala ng baril? Ma'am, nung nalaman lang po namin yan nung umuwi ng January 5, nung nagpabinyag yung ate niya sa anak niya. Nalaman lang namin na siya ay nagtatrabaho, nagwawardya daw siya. Pero totoo pa, ma'am, yan, walang requirements na pinasok doon sa agency kasi hindi pa nga po pwede siya talaga magwardya kasi ito po yung kapatid niya, naging gwardya po yan. Sa krami po talaga siya nag-training bago na-issue na lisensya. Kaya sabi namin itong kaming mag-asawa, ba't ka ako nakapasok sa ganyan na wala namang requirements? Yun lang po ang pagkakaalam namin. Currently po, yung ating suspect is nakakulong na po ito. Nakakulong na po siya, ma'am. Dahil kung tutusin po, malaking pananagutan ng agency niyan. Kung bakit nila tinanggap na walang requirement. Hindi nila pinadaan sa tamang proseso. Hindi nila briefing yung anak ko kung paano gamitin ang baril. At saka yung sa sinasabi po na naglalaro ng baril, hindi po gano'n ang nangyari dyan. Meron po kaming naging witness dyan, yung girlfriend yan, ka-video call mismo nung pinatay yung anak ko. Kumakain po yung anak namin nung binaril. Tinutukan po muna sa ganito, bago ginawa ng anak namin, linipat sa ganito. Sabay putok. Kasi akala niya kasi, walang bala yung baril kasi yun naman talaga, wala daw naman talagang mga bala yun. Ma'am, napag-alaman nyo ba kung itong may nakabaril po kay Elmer is lisensyado din or hindi? Pagkakaalam po namin, ma'am, hindi rin lisensyado kasi bagong pasok din lang po. Ma'am, kayo ba meron kayong mensahe po para dito sa namumuno sa Madaron Security Agency? Sana naman gampanan nila ang tungkulin nila, wag naman nila itsapwera ang anak ko. Dahil hindi naman yan isdang bilasa eh. Ang dami pang pangarap ng anak ko, tinuldukan na agad. Kasi yung sagot po sa amin ng agency, basta daw lumapit sa kanila, tatanggapin nila. Kahit po ba, ma'am, walang lisensya, tatanggapin nila. Hindi ba po violation na yun? Kahit saan naman po tingnan yung violation yun, tatanggapin nila nang hindi dadaan sa tamang proseso eh. Yun po ang inaano nila. Sana naman po marinig nung agency kung anong hinanaing namin. Nung hindi pa sana kami nakakarating kay Sir Rafi, pinaliwanag ko na sa kanila. Hindi naman kami nila inintindi. Ang inaano pa nila sa amin, tinatakot pa nila kami na ikukuha na lang daw nila ng abogado yung ibibigay sa amin. Kaya kami, umaksyon na kami. Humingi na kami ng tulong kay Senador. Kayo po ay sasamahan namin, asistihan po namin papunta po sa SOSYA ng Region 4A or ng PNP SOSYA ng Calabarzon. So ito po para makapagsampa po tayo ng formal complaint para po magkaroon ng investigasyon dito sa pamamalakad po ng security agency na ito. Sakaling nakikinig po ngayon si Sir Elmer, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Anak, matatahimik ka na anak, tutulungan tayo ng si Rapi Tulfo. Sana nasabi ko na lang sa kanya na huwag na siyang bumalik. Alam ko lang na ganyan ang mangyayari. Hindi ko na siya pinayagan bumalik. Sabi mo sa akin, uuwi ka na pagkatapos pagsahod mo. Magkay na siya nang umuwi. Isa lang ang masasabi ko sa kanya. Lalakasan na lang namin ang loob namin dahil katulong namin si Senador. Yun na lang po. Wag po kayong mag-alala. Si Idol Rafi po ay nakaalalay po sa inyo.
na ibigay kung ano man yung nararapat po na para sa pamilya, sa mga naiwan po kagaya po ng mga kapatid at magulang, at pati na rin po yung hustisya para po dito sa pagkakamatay ni Sir Elmer. Ang party list na masasandalan, AXIS! Number 68 sa balota! Kasama po namin ngayon yung family po nitong ating victim na isang security guard na namatay po while on duty. Kapag ang agency po is mapag-alaman natin na hindi talaga sumusunod sa mga patakaran po ng RCSU, ano po yung kakaharapin nito na kaso? Pwedeng ma-revoke yung lisensya nila or masuspend sila, and yung na-involve na security guard, ganun din. Pwedeng masuspend at saka ma-revoke din yung lisensya niya. Yun nga yung dalawang guards, wala silang license to exercise security profession. Pwedeng ma-violate ng ating agency yung sa Implementing Rules and Regulation ng RA 11917, yung Section 362, Practicing Private Security Profession without valid or with expired license. At ang pinakamabigat ay ma-revoke yung license ng agency. Kami naman po sa Regional Civil Security Unit 4A ay patuloy na nagbibigay ng abiso at babala sa mga private security agency, lalo na po yung mga nasasakupan namin dito sa Region 4A, na maging maingat po sila. Huwag po silang magde-deploy ng underage na mga security guards sa mga posting. Lisensyado po na mga security guards or private security professional lang po ang kanilang i-hire upang magserbisyo sa mga clients nila. Maraming salamat po sa mga information, Captain Laboy. Po ay muling nagbabalik dito sa inyong tahanan para po kamustahin kayo. Kamusta na po kayo ngayon, sir? Sa ngayon naman po, ayos naman po yung namin kasi kahit paano po, paano naman po namin na yung anak namin ay palibing na sa tulong ni Rapitol po. Medyo nakaka-recover naman na kasi kahit naman anong gawin natin, hindi na natin may babalik ang buhay niya eh. Isang reason din po kung bakit kami napabalik dito sa inyo is upang iabot ang tulong po ni Idol Rafi na ikwento nyo po last time na kayo po ay talagang napangutang pa para lang po mairaos itong pagpapalibing kay Kuya Elmer. So, Ma'am Luz Biminda and Sir Henerio, nagkakahalaga po ng 70,000 pesos. Pinapaabot po ni Idol Rafi para sa pamilya. Maraming salamat po, Idol, sa naging gawa niyong tulong sa amin sa pagkalibing po ng anak ko dahil pinangutang po namin para lang po mapalibing. Ito po ang bigay sa amin na tulong ni Senador Rapitol po, yung pinangako po sa amin na tutulungan kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ginagawa niyong tulong sa amin. Mula po sa pamilya namin, Idol Rapitol po, nagpapasalamat po dahil sa mga malaking tulong na ginawa niyo po sa amin, pati po sa pagpapail sa kaso po ng anak namin. Maraming salamat po.